Hi, welcome po mga kuya. Muling ko Jonathan TV Vlog sa babalik po mga kuya. So ang topic natin for today is about Eucharistia po mga kakuya. Holy Eucharist, ito ay part 3 natin po mga kakuya. So napakahaba itong topic na ito. So isa-isahin natin ito po mga kakuya at putol-putulin natin sapagkat napakahaba talaga ito po mga kuya. So nawa ang buong pamilya sa araw na ito, araw ng linggo, nawa nakapagdalo ng banal na Eucharistia at banal na misa po mga kuya at nakareceive ng body of Christ, no, sapagkat ang linggong ito ay na-celebrate ng buong Santa Iglesia, no, ang banal na Santatlo, ang nag-iisang Diyos na may tatlong persona po mga kuya. So iyon pong celebration po natin mga kuya sa araw na ito. So maraming mga anti-Catholics, ang topic natin po mga kuya, ito ay pagtututol talaga sa mga anti-Catholics na pagdating sa banal na Eucharistia. So ang sabi nila, bakit ang mga pari lamang ang umiinom ng alak na sinasabi sa Biblia ay kumakain sa katawan at umiinom ng dugo ng Panginoong Hesus? So mangsagot natin dito po mga kakuya, nang dumaraan ang mga panahon, ang mga pari lamang ang literal na uminom ng dugo dahil sa tinatawag na church development o ang paglago ng pag-unlad ng simbahan. That ang church development ay ang panahon na ang simbahan o iglesia ay dumadami sa buong mundo. Dahil dito, itinuro ng simbahan na hindi na kinakailangan makita na pag-iinom sa dugo ng Panginoong Hesus sa kupa. So sa komunyon, no, sa Fundamental of the Catholic Dogma by Dr. Loings OTT, page 395, communion under two forms of is not necessary for any individuals of the faithful, either by divine precept or as a means of salvation. The reason is that Christ is whole and entire in both species, and also for the practical reasons, particularly danger of the profanation. No, nahitabo na nangyari ito sa 12th o 13th century. Ibig sabihin, hindi na kailangan na makita ang literal na pagkomunyon sa dalawa, ang laman at ang dugo, dahil sa bawat isa ang Panginoong Hesus ay buong buo sa ikalawa upang ang katawan at dugo ng Panginoong Hesus ay maingatan sa panganib na kalapastanganan. Kaya walang problema kung isa lamang ang ating makomunyon. Sa kabilang dako naman, upang ang banal na misa ay matatapos sa loob lamang ng 1 oras. 1 oras lamang ang banal na misa dahil ito ang banal na hapunan ng Panginoong Hesukristo. At alam natin na normal ng panahon ng tayo ay kumakain ay higit kumukulang ng 1 oras lamang. Kasi kung dumadalo tayo sa misa ay marami o 1,000 at isa't isang painumin ng mga kupa, baka hindi kasyang 1 oras o baka maging 1 araw pa ang banal na misa. Ngunit kahit hindi tayo uminom sa kupa ay na makomunyon pa rin natin ang dugo ng Panginoong Hesus dahil sa bawat isa ay nandyan ng buong buo ang Panginoong Hesus. Ikalawa, sa ating pagkomunyon, ang sabihin ng pari ay katawan ni Kristo. Kaya nang tayo ay magkomunyon, nainom na rin natin ang dugo ng Panginoong Hesus sapagkat ang katawan ay dugo at laman. No, walang katawan na walang dugo. Ibig sabihin ng pari, katawan ni Kristo ay ang sinasabi ng Panginoong Hesus, ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Mababasa natin sa Juan 6 verse 57 po mga kakuya. So ang sagot, bakit ang banal na Eucharistia ay tinatawag na banal na misa? Ang banal na Eucharistia ay tinatawag na banal na misa dahil sa mga salitang Latin, no, sa Latin phrase ite missa est, no, na ang ibig sabihin ay go it is the dismissal, no, ibig sabihin sinasalin ito muli sa reinterpreted, go to the mass is over. Ibig sabihin, no, tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa dahil dyan sa banal na Eucharistia ay tinatawag na banal na misa. So dito po mga kakuya, klarong-klaro pa sa sikat ng araw na talaga kung ang katawan lang ang ating tinanggap ay buong buo na kasama na po ang dugo po ni Kristo. Doon walang katawan na walang dugo po mga kakuya. Ibig sabihin, no, kaya pinag-ingatan naman po mga kakuya, no,
ng banal na dugo ni Kristo pagdating sa banal na misa para hindi masaya, para hindi matatapon. Yan kasi po ang dahilan po mga kakuya na hindi na tayo kailangan pa uminom ng kanyang dugo, no? Sapagkat ang mga pari lang talaga, sapagkat para maingatan din ang banal na dugo ni Kristo po mga kakuya pagdating sa banal na misa po mga kakuya, no? So iniingatan talaga sapagkat yan ay banal talaga, yan ay holy, no po mga kakuya, ay tunay na dugo talaga ni Kristo kapag ang pari nag-consecrate yan po mga kakuya, maging tunay na siyang laman at dugo po mga kuya. So walang dahilan na hindi tayo makapagsimpa po mga kuya, kaya nga ang mga paliwanag sa mga anti-Catholics dito na talagang naghahanap lang sila ng butas para makasira lang sa ating doktrina ng ating inansimbahan o di kaya turo ng ating inansimbahan. So walang problema, nakatawan lang ni Kristo ang ating matanggap, kaya buong buo pa rin na si Kristo ang ating matanggap po mga kakuya. So magsuri at magsaliksik at maraming salamat sa inyo po mga kakuya na patuloy sumuporta sa ating channel na ito at God bless at maraming salamat po sa ating lahat. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the